Sige po, let us all stand. So before we start, I invite you to meditate in this verse. Basahin po natin yung Deuteronomy 31, verse 8. Ayan. Sige po, Ted. Sige po, basahin ko na lang. Sabi dito, the Lord Himself goes before you and will be with you, and He will not leave you or forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Amen. Let's claim that. Napakagandang promise ng Lord sa atin. No? The only reason na nandito tayo ngayon is because of the goodness of God. Dahil sa kabutihan ng Diyos, we are still alive. Dahil sa kabutihan ng Diyos, nakakain tayo ng almusal, nakapagkape, nakapagmilo. And naniniwala ako that it is because of the love of God. Kaya pinupuno na niya tayo ng blessings, ng kabutihan, dahil sobra niya tayong mahal. And ang promise ng Lord sa atin, hindi lang yan one time, big time. Kundi ang promise ng Lord sa atin, kasama natin siya sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon, maganda man o hindi. And so, as we sing our praise and worship this morning, I encourage you, habang kumakanta tayo, really declare the songs. Really remind yourself kung gaano naging mabuti ang Diyos sa buhay mo. Talagang pasalamatan mo siya because He is so good that you are here, that we are all celebrating Mother's Day together. So, come with me in prayer. Oh Lord, we thank you, Lord God, for this morning. We thank you, Lord God, sa buhay ng bawat isang nandito, Panginoon. We thank you, Lord God, sa mga nanay, Lord God, nagbigay ng buhay sa amin, naggumabay sa amin. And Lord, sa buhay ng mga taong gagamitin mo, Panginoon. O Lord, I pray na protektahan mo ang bawat isa, physically, emotionally, mentally. And I pray, Lord God, na maging successful ang service na ito because this is for you, this is about you, Panginoon. And dalangin ko na ikaw lang yung makita, maramdaman, marinig sa umagang ito. This we pray and claim in the mighty name of Jesus. Amen. Come on! If you know how God has been so good to you, samahan niyo po kami awitin ng mga kantang ito. Papurihan natin ang Panginoon, nalalahanin natin kung gaano siya naging mabuti. Come on, let's praise the Lord! Lord, you are good! You are good and your mercy endureth forever.
You have been so good. Sobrang naging mabuti ka sa aming buhay. Yes, Lord. Hindi kayang contain ng words, Lord God. Yung naging kabutihan na ginawa mo, pinakita mo sa buhay namin at sa buhay ng pamilya namin, mahal namin sa buhay kapatid, asawa, anak, magulang. How you protected everyone. How you blessed us, Lord God, every day. How you fight for us, Panginoon, sa mga battles namin. You have been so good. Sobrang buti mo, Panginoon. So, my dear brothers and sisters, if you don't know the song, it's okay. Just talk to the Lord. Let every lyrics speak for you. Parang ikaw yung nagsasalita. And continue to talk to God. This is your time. This is the moment that the Lord has been waiting for. Gusto niya makausap ka niya, gusto ka niyang marinig. So continue to worship the Lord. You faithful for the promises you kept, and every need you met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you
friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. Come on. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. Oh, sing this with us. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. One last time, sing this again. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So Lord God, we know who you are. We know what you're capable of. Ano yung kaya mong gawin sa buhay natin. So Lord, we put our trust in you, Panginoon. We know, Lord God, kaya mong gawin lahat for us. Even die on the cross for us. So Lord, tama lang na ipagkatiwala namin yung buhay namin sa iyo. Because you know what's best for us, Panginoon. So Lord, we trust in you. There is assurance in you. And we're declaring it right now, Panginoon. We're declaring in your name, Jesus. Come on. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He
the Lord is residing in us. The Holy Spirit is with us. God is with us all the time. Sabi niya nga sa promise kanina, di ba? I will never leave you nor forsake you, so do not be discouraged. So once in this song with us, we sought the Lord and He answered. Tinanggap natin siya, tinawag natin yung pangalan niya at sinasagot niya tayo. Yes, Lord. Once in this with us. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. I trust in God. I trust in God. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, trust in God. My Savior, the one who will never fail. One more time, I sought the Lord and He heard me answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard. One, I saw the Lord. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He I trust in God. That's why I trust Him. That's why I trust in God. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. Lord, if there is a trust God, trust in God. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. If there is a I trust in God. I trust in God. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Lord, sobrang sarap magtiwala sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. We have peace, panatag yung puso namin. Yes. Nagagawa namin yung mga kailangan namin gawin ng masaya, payapa. Kasi alam namin, Lord God, that you are here. Na totoo ka sa pangako mo na hindi mo kami pababayaan kailanman. Na ang anak ng Diyos ay hindi pababayaan ng Diyos. Yes, Lord. So Lord, ilalapit din namin sa iyo yung daily needs namin, Lord God. We need provisions, Panginoon. And we want
want it from you, Lord God. Gusto namin sa'yo lang namin hanapin, Lord God. Alam namin, Lord God, pag ikaw yung nag-bless, sobra-sobra pa, Panginoon. Yes. And my dear brothers and sisters, as we give our tithes and offering, gusto ko po paghawakan itong promise ng Lord. Sa Isaiah 58, verse 11. Sabi po dito, the Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Amen. Amen. Thank you, Lord God. I'm claiming that. I'm claiming that for me, my family, and for everyone here, Lord God. Hindi kami mauubusan, Panginoon. Yes. You are our source. And Lord, siniklaim namin yan, Panginoon. I know, Lord God, pag-uumabawi mo yung blessings sa mga anak mo. So, my dear brothers and sisters, I invite you to offer your tithes and offering. And let God handle your finances. And He will keep His promise. Keep trusting the Lord. Let's continue to sing this song. Let's trust in the Lord as we give our tithes and offering. Let's put our trust in Him as He manages your finances. Come on. I trust in God. I trust in God, my Savior, one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Come on, let's extend our hands and pray with me. Oh Lord, Father God, we thank you for your blessings, Lord God. We know, Lord God, lahat ng ito galing sa'yo. Yes, Lord. And we know, Lord God, na patuloy mo pa kami gagamitin vessel mo, Panginoon. Vessel ng blessings mo, Lord God. So I pray, Panginoon, na yung mga tao dito pumunta, walang laman ng bulsa, Panginoon. Yes, Lord. I pray, Lord God, you bless them with what they need. Amen. And more than they can imagine, Panginoon, according to your will, Lord God. Yes, Lord. We know, Lord God, that you are our great provider. Amen. And nothing is impossible to you. Kaya mo magpaulan ng mana, Yes, Lord. ng meat from heaven. And you can also provide for us now. Lord, pinagkakatiwala namin sa aming pang-araw-araw, Lord God. And this blessings, Lord God, na shinare ng bawat isa, we entrust it to you, Panginoon. We know, Lord God, you will use it for your glory, for your ministry. And I pray, Lord God, pag bumabawin mo pa ito, Panginoon. And I thank you, Lord God, sa buhay ng bawat isang nagbigay. Bless them and their family, Lord God, and the next generations. In Jesus' name we claim. Amen. Amen. Napakabuti ng Diyos. Amen. Sino po ang na-bless sa praise and worship? Yes, Lord. Amen. Thank you, Lord. And alam ko, hindi lang tayo blessed during praise and worship or habang nandito tayo. The Lord blessed us. Kaya naramdam natin yung mga kanta kanina. Kasi binless tayo ng Lord this past few days, past few weeks, past months. And gusto ng Lord na ibabahagi natin yan sa iba. No? Alam niyo po ba that for every story you shared, for every battles, victory na ginawa ng Lord sa buhay natin, that we shared, yung iba din na bless. And it gives them strength, hope, no, na may pag-asa pa yung sitwasyon nila. So,
let's encourage one another right now by sharing our story of goodness. Story ng goodness ng Lord sa buhay natin. Sige po. Hindi po ako magtatawag, pero alam ko po marami ang gustong mag-share. So, kung sino po yung may mga testimony of how God has been so good sa buhay nila, you can stand up and yan. Amen. Thank you, Lord. Good morning everyone, mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin yung Panginoon. Hallelujah. Mayroon pong testimony po noong Friday na pinakita naman ng Lord sa akin ang kabutihan niya. Hallelujah. Praise the Lord. Na naalala ko talaga ang kanta nga ang mga tao na walang pira bibigyan ng Diyos. Yes! Sobra-sobra pa. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi yung Friday, nagbayad ko sa budiga. Tapos, nakabayad na po ako. Mayroong 1.5 po na sobra. Bibigyan ng Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palagi na kong kay Lord talaga. Palagi kong naalala yung kanto, mga kapatid. Ito po talaga yun. Praise the Lord. Na ang mga tao, kung walang pira, bibigyan ng Diyos. Yes. Iwala ka lang sa Diyos. Sumunod ka lang sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kay pagpalain ka. Grabe ang ano ng Lord. Mga nasali na talaga po. Hallelujah. Grabe, ang dami ng tambak na ko sa mga kapangyarihan ng Lord na pinakita. Mga himala sa buhay ko. Grabe. Hallelujah. Isip ko talaga, 1.5 Sinobrahan. may sobra. Ibig sabihin, binigyan ako ng Lord ng pira. Hallelujah. Praise the Lord. God is good talaga. All the time. Walang imposible kung tayo kakampi natin ang Panginoon. Walang imposible. Kahit saan man tayo. Basta kakampi natin ang Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sino pa po? Ayan, habang nag-aantay po, ayan. Alam niyo po ba, gusto ko lang pong i-share sa inyo na si Tatay Ruben, napakarami niya na pong istorya ng sustento ng Lord. Sobra, sinusustentohan siya ng Lord talaga. And ito po yung gusto ko lang i-share sa inyo. Alam niyo po sa other churches, every time po na may nag-share ng ganyan dun sa church nila, sa Church So Blessed, kiniklaim po yun ng mga nakikinig. And alam niyo po, ang Lord hindi po tumitigas sa isang tao. Amen. So keep claiming kapag may nag-share po ng gano'n. Let's claim, Lord, yung akin din, yung sustento ko, Lord, i-claim ko na. Amen. And the Lord will bless you. Hanapin niyo po, makikita niyo. God will provide. Kahit sa close accounts, God will provide. Amen. Sige po, sino pa ba may gusto pang i-share? Ayan! Go, Tatay Ted! Ayaw nila eh. Hallelujah, hallelujah. Gusto ko lang pasalamatan ng Panginoon kasi talagang yung buhay ng pagiging solo parents. Napakahirap kasi parang nagari ka dito, diba? Tapos may trabaho ka pa, tapos minsan sumisingit ka pa sa yung main business. So nakakapagod talaga. Tapos minsan masakit na katawan mo. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kahit ganun pa man, kahit dinaantok, talagang katotohanan. Si Lord yung hindi talaga niya natapos. Kaya nga, sabi ko, masishare ko lang, minsan talagang kulang na yung tulog ko, tapos may mga nararamdaman na sa katawan. Pero I claim yung lakas, saka yung healing. At talagang sinusustain siguro one day na pahingay na ako ng Panginoon, sabi niya, tama na. But, para may ibang purpose. Pero I claim yung palagi niyang kalakasan. Yung kalakasan niya sa yung healing niya na despite na wala kayong mga vitamins. Honestly, hindi ko ako uminom ng vitamins. Ay sa ako rin pinapasalamatan sa Panginoon. Wala pa akong sinusustain, mini-maintenance.
I rest upon the Lord. Sabi ko lang, siya yung nagpapalakas. Kaya pag mga alas 12, anong oras man ang natutulog, pagod, puyat, may nararamdaman, pagkagising sa umaga, rejuvenated. Dahil sa Very sa youthful. Panginoon. Yung talagang isa lang namin yung dawn prayer namin kasi nagsusolid mo ko pag praise and worship. Pag nagising ako, pagka hindi naman hinili ako ng Panginoon, pagising ko pa rin, mabubungaran ko pa rin yung blessing ng sharing the testimony ng mga nanay natin, mga leaders, sa mga pastor. To God be the glory po. Thank you, Lord. Ayan. Grabe, napakabuti ng Panginoon. Hindi lang talaga financially, pati physically, yung healing natin. Ayan, meron po bumubulong sa akin, sabi si Corda. Yung ate ko! Yung ate ko! Thank you Lord lang po kasi meron po kaming worshipers camp noong nakaraan and doon po namin natutunan na kailangan talaga namin babarit yung sarili namin sa Word of God kasi yung ibang youth po, nakikinig lang sila pero hindi nila sinasapuso. Dahil doon din po nangungusap si God sa akin na kailangan na daw namin mag-fast. Sorry ko. Ay, kaya mo kumisa. So, nag-fasting po kami noon ng 2 days. Hindi po kami kumain. Then, pinag-pray po kami pastor doon kasi nag-testimony din po ko doon. Pintestimony ko po yung father ko. And pinag-pray niya po ako, sinabi niya sa akin na kung sino man yung nanakit sa akin, huwag ko daw pong gantihan kasi si Lord na daw po kaya. So, bago po ako ma-stress sa camp, madami po ako natutunan. Yan lang po. Thank you. Ayan. Meron pa po bang gusto mag-share? Ayun! Ang inaantay namin. Go, Mami! Magandang umaga po sa amin lahat. Good morning, Good Marnie. morning, Lord. Ako nagpapasalamat po kay Lord kasi si Nika Joy. Ay, si Nika Joy. Graduate na ng grade 12. Yeah. Hindi lang talaga maging solo parent. Totoo lang po. Yung, alam mo sa sarili mo na pakasok ka ng 8 hours. 8 hours tapos may sideline ka na utusan ka ng boss mo na Ate Pero, punta ka dito, maglinis ka. Sabi ko, okay po ma'am. Thank you po. Thank you Ate Pero. Tapos, aalis ka. Tapos mo ng 8 to 5, punta ka sa boss mo, maglinis ka. Maglinis ka sa condo. Tapos, mga 2 oras ka, 3 oras. Para ako, nililiba ko na lang yung sarili ko. Nagpapatagpita lang ako. Tapos yun. Natatapos naman, pero parang ano lang, para sa akin, easy lang kasi alam ko naman nandiyan si Lord, nagpapalakas sa akin. Tsaka yung mga anak, nagpapalakas sa akin. Ang hirap talaga, mahirap ko talaga maging solo parents. Kasi lahat ng, init, aral. Tapos pagtanghali ka pa, nagtitinda kami. Para lumipong ba ako ng mga kapatid. Kaya thank you talaga kay Lord sa mga kabutihan niya. Tapos si Nika Joy, na thank you kay Lord kasi sa TCU siya mag-aaral kasi pasig siya. Thank you kay Lord talaga ng pakabutin Lord kasi nahihiya na ako sa pamag-anak ko na sila yung may gan. Pero alam ko naman si Lord ang humihi po sa kanila. Pinag-pray ko lagi na gabayan niya kami, ang mga anak ko. Tapos may yung sa pusa ba? Kasi may pusa kami na nawala. May life. Pero ano siya, yung hindi naman hapon na life. Tapos yun,
1 month sa amin. Tapos nakita sa Facebook, ay sabi, ano ba yun? ID ba yun? Nakita ni Kaloy. Tapos yun, nag-usap-usap sila na ask ko sa namin. Kamag-anak pa ako sabihin, nakaw, adik daw. Tapos yun, na nila sinong adik hindi nila kilala. Parang masakit sa loob na kamag-anak mo na, sabihin pa ng papabayaran mo sa yung puting namin na nasa kanila, pero sila raw may-ari. Parang masakit sa loob, pero sabi ko sa kanila, pabayaan na lang natin. Basta isipin nila lang yung mga pinagagawa nila sa atin, na gano'n ang tingin nila sa atin. Kaya lahat binibigay ko na lang kay Lord kasi ayoko makapag-away. Kasi kamag-anak, ayoko. Kaya binibigay ko na lang lahat ng pagsubok na ano ko sa mga kamag-anak ko. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Lord kasi kahit na may sakit ako lahat, cholesterol, basta binibigay ko lahat kay Lord. Buhay namin ng mga anak ko. Sa Kanya lang talaga. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord sa mga kabutihan niya. Nakakaraos kami sa lahat-lahat. Sa blessing. Kaya thank you Lord. Binabalik ko ang papurit pa salamat sa iyo lang. Thank you Lord. Meron pa. Ayan, thank you, Lord. Panilinawin ni Lord yan. Ayan. Good morning po. Happy Mother's Day sa amin. Parang na-miss ko tuloy na umakyat with you. Ayan. So, isi-share ko lang po yung kabutihan talaga ni Lord sa buhay namin. Nung Tuesday kasi, banding tayo ng mga senior. Dalawa lang kami ni Mama Lo ang hindi senior sa, sa group na yun. Si Brother Ted, hindi pa rin naman yata senior yan. Junior pa niya. So, nung Tuesday po, umalis kami. Nag-swimming kami sa Calamba. Overnight yun eh. So, pag-alis ko, okay naman sa bahay. Pinipilan ko lahat ng mga tao. Si Kylie nga, pinipilit ko na sa mama. Buti na lang hindi talaga siya sumama. So, sa bahay, sabi ko, si lola nyo, bantayan nyo, tingnan nyo yung pagkain. Lahat binilin ko, okay naman siya. Tapos, nung pagdating namin sa Calamba, medyo gabi na yun eh. Yung mga talagang mga kasama namin, talagang nag-concert pa, nag-praise and worship. Sila yun yung mga kinakanta nila. Tapos kami ni Mama Lu talagang humiga, natulog na ganyan. Pero nagkwentuhan muna kami. Tapos kinaumagahan, doon prayer, ayan, naka-attend ako, nakapag-share din ako. Tapos maaga din kami naglubog sa tubig. Tapos hindi ko alam si Ate G, ano pala siya ng cellphone niya. Ako naman, syempre hindi ko naman masyadong makita yung mga nasa paligid ko. Langoy-langoy lang kami, pero ganyan. Hanggang sa paglapit ko kay Ate G, sabi niya, nag-chat si Kim, yung anak ko nga. Sabi niya, sinanay mo daw, nanginig nung gabi. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Eh, syempre hindi ko naman alam, ganyan. Sabi ko, tawagan natin, te. Nung una hindi namin makontak, sabi ko, hirap naman kontak, kaya hindi niya pa friend si Kylie. Sabi ko, Lu, baka pwede sa'yo kasi friend ni Maricor si Kylie, baka pwede natin yan kaya. Wala din kasi during that time, nasa din para si Maricor, matend ng yung gano'n. Tapos sabi ko, syempre, yung time na yun, kahit kami nagsasaya, yung isip ko, nandito na sa bikutan. Sabi ko, ano na kaya nangyayari? Hanggang sa nakontak na namin ni Ate GC yung sa bahay. Tapos kinausap ko si nanay. Halata mo naman talaga kapag nanginginig yung tao. Kasi pati boses niya, di ba, nangangatog. Sabi ko, TG, nanginginig si nanay. Tapos paulit-ulit, kinukulit namin kasi hindi nga, minsan hindi sinasagot, walang tao. Ewan ko pa kung walang tao. Tapos hanggang sa ang sagot na lang sa akin, yung ganon. Kaya sabi ko, TG, sabi ko, ayoko na, uwi na ako, ganyan ako, nagpaalala. Nagpasas na ako, ako Doris, punta ako ng CR, ganyan, na talaga ako, uwi na ako. Pero syempre ang iniisip ko, paano naman itong mga matatanda ang sasaya. Yung talaga iniisip ko ang sasaya, naglalamuyan sila, sabi ko, paano ba? Sabi ko, baka naman kahit ako lang, tapos naalala ko si Mama Lu, baka gusto ni Mama Lu umuwi,
nadamay pa daw ako. Kasi nahihilo din siya. Sabi ko, kahit may taxi na lang kami pauwi, makarating lang kami ng Alabang. Tapos sabi niya naman ni Ate G, tawagin mo si Brother Ted, kasi maaga pa, 10:30 pa lang ng umaga. Alam mo, pa lang talaga, hindi pa nga kumakain eh. Sabi ko, Brother Ted, baka naman pwede. Sabi niya, pwede naman, kaso pagbalik niya, syempre, mga hapon na. Sabi ko, Nis ko, ano kaya mangyayari? Sabi ko, nahiya naman, hiya talaga ako sa mga kasaman ko kasi nga paumpisa lang ng lamuyan. Tapos hanggang nag-decide si Ate G paglabas niya, sabi niya, pack up na lahat, uwi na tayo. Hindi, sabi ko, thank you Lord. Parang sabi ko, parang okay naman sa lahat. Tapos titingnan ko yung mga iba na nasa swimming pool pa. Bakit? Ganyan. Hanggang sa na-share na namin na yun nga yung sitwasyon ni nanay. Sabi ko, nung time na yon, hiyang-hiyaman ako sa kanila kasi wala naman akong magawa. Kailangan ko talaga may kasama kasi hindi ko nga kayang mag-isa na mag-commute pa uwi. Kung malinaw lang ang mata ko, sabi ko, kung malinaw lang ang mata ko, hindi ko na kayo idadamay na umuwi tayong lahat. Pero kasi hindi ko kaya, sabi ko, hindi ko kaya talaga. Pasensya na. Pareha ako ganyan, pasensya na, sorry talaga. Tapos pag may naririnig akong usapan sa sasakyan, ay sayang ganyan. Ay, pasensya na talaga, panay ako ganyan, pasensya na. Tapos Ate G, natatawa ako kasi nung nasa sasakyan kami, hawak-hawak ko yung gitara. Sabi natin siya, uy, magigitara ka, hindi ka naman marunong mag-gitara. Nagkakanta kami, panay praise and worship yung kinakanta, tapos nagkikwento, ganyan. Hanggang sa nalibang ako, sabi ko, ang iniisip ko talaga, makarating talaga ako sa bahay. Kasi nga, ang naiwan lang sa bahay si Kylie, tsaka yung hipag kong Muslim. May mga bata pa siya. If ever lang kung ano mangyari, parang iniisip ko, ano na lang, hindi nila alam kung anong gagawin. Yun naman ang naisip ko. Kaya pagdating ko sa bahay, sabi ko, hi, praise God. Sabi ko, yun kaagad ang pinuntahan ko. Ano na, kumusta ka? Sabi niya, okay na ako. Sabi ko, okay ka talaga sa kanya. Na ano ulit siyang nakaraang gabi, nag-chill ulit siya, pero ang naisip yung sinabi ni Brother Ted, hindi mo naman kailangan siyang dalhin sa hospital, ano mo lang siya, i-hot compress. Tapos, syempre, yung panalangin. Sabi ka, Lord, kung talagang eto na yung time, na talagang will mo na talaga na kung ano man yung kaloob mo sa buhay ni natin, tatanggapin naman namin ng maluwag. Pero kung hindi pa, pakita mo pa rin sa amin na yung kabutihan mo na tatayo ka rin si nanay. Pero nakita ko naman sa ngayon, okay na ulit siya. Yes! Medyo mahaba, pasensya na. Si Nanay Virgie daw, oh. Ayan, awal na. Thank you na dito na. Ayan. Thank you, Lord. Napakabuti ng Panginoon. Sa maraming bagay, pinakita niya po, no? Healing, finances. And so, alam ko naman po na ang Lord hindi natatapos doon. Meron din siyang mensahe para sa bawat isa sa atin. So, sige po, let us all be ready to prepare, to receive the Word of God. Sige. Yun. Good morning, everyone. Good morning! Ayan. So, kaya na ako magsasalamin. Kita ko pa siya. Ayan. So, good morning! Pakibati po yung mga katabi ninyo ng good morning. Good morning! Huwag masyadong lapitan. Huwag masyadong lapitan yung bibig, no? Baka may mag-collapse. Yeah. So, good morning, everyone. So, ako naman din po, dahil sa may mga testimony, no? Ayoko na pong dumagdag dun sa solo parent. Solo parent. So, ako, testimony ko lang din po, yesterday po, no? May nag-message, pag na po nasa bahay ako, bibihira lang po ako mag-check ng telepono. So, nung nagbiyahe po kami, after nung sa school ni Sam, para pag-akyat ko, napatuon po ako dun sa group. Sobrang dami po kasi ng group. So, parang hindi ko na alam kung yung iba doon, hindi ko na talaga nakikita. Tapos biglang sinabi po ni na nasa station daw ng MRT si Mariel at nahihilo at nagsusuka. So, sabi ko, Mantre, kagagaling lang namin doon kasi galing kami sa eskwelahan ni Sam. So, pagdating namin doon, balik na naman kami ulit. So, inanuhan namin, tapos si Ram, si Adrian, sobrang rescue team talaga itong mga kalokoy ko sa bahay. So, drive ako, tapos punta kami doon sa MRT station, tapos
nag-aalala, pero sabi ko nga, let's uphold Mariel sa panalangin. So, nanalangin kami and everything. So, hindi siya makontak. Tinatawagan ko rin siya kung saan specifically sa Mantrade kasi station yun eh. So, saan kami, kaliwa or doon sa kabilang side or sa other side. So, thankfully po, nung tumawag ako at na-receive niya, at sabi niya, may nag-ano daw sa kanya, rescue sa kanya doon, yung medic. So, thankful ako, yun yung kinausap ko kung saan namin siya kukunin. And, alam po namin kasi kapag si Mariel ay nagkakaroon ng gano'ng mga episode, talagang hindi po siya makausap at saka hindi po siya makatayo. So, praise God dahil po talagang may mga sinend ang Lord na mag-assist sa kanya. No? Tapos nung binaba na po siya, naka-wheelchair siya, hanggang sa i-ano na namin siya dun sa sasakyan. And pagdating po sa bahay, nagpahinga siya, and then ngayon po, nandito na siya. No? So, praise God, no? Salamat po sa mga panalangin ninyo kung paano talagang minsan po makakaramdam tayo sa mga ganong sitwasyon kung sino yung tatawagin natin. Pero ang una talagang dapat pipitik sa ating mga kaisipan is tumawag sa Lord. Amen po ba? So dapat yun po yung maging initial na ano natin, pitik. Ibig sabihin, pag may ganun ka narinig, pitikan mo na rin ng panalangin. No? So yun po yung best. Bago mo gawin yung lahat, idulog natin sa Panginoon. So, yan. At good morning, dahil tayo ngayon ay nasa month of May. At alam ko sa May, marami magsa-celebrate ng birthday. No? At isa na ako dyan. Yan. So, nakisali din sa May. No? So, May series po natin ay about thriving women. No? Ito yung mga babae na kung saan talagang umaangat sila. No? During that time kasi, sa unang panahon, no, ay ang mga babae po ay secondary lang. Ibig sabihin, hindi po sila masyadong yung pagdating sa mga decision making, no? Usually po, mga lalaki talaga yung namumuna. So, last week po, paalala lang, ano po yung naging topic natin last week? Kilala ba natin? Yun, sige, review lang. Si Hannah, no? Mother of Samuel, a mother who prayed, no? Yung nanay na nananalangin. Sino mga nanay dito? Happy Mother's Day. Yan. Happy Mother's Day mga nanay ko. Alam ko kung gaano mahirap ang ginagawa ninyo sa inyong mga nanay. Ay, ako din pala, mother pala ako. Yan. So, from her story, we learn, no? Sa kanyang story, bibigyan ko lang kayo ng review para konting ano lang tayo, ma-alert lang tayo about Hannah. No? From her story, she is a great mother, no? Great mothers have great problems, no? So, ano doon, diba, tatlo. Great mothers have great problems and great mothers keep great priorities. Ng mga priority ng mga nanay. Na kahit ikaw minsan nagugutom ka na, basta lang makakain ng anak mo. Diba? Mga mother? Ayan, so. And great mothers also have a great plans. May mga plano sa mga anak. Diba? Kapag-aral, at may mga dreams sa mga anak, di ba? Yun yung gusto natin, mga nanay, no? So, great mother sometimes, ito nga, no? Great mother also become a monster. Di ba? Pag ang nanay talagang punong-puno na, talagang makikita mo na umuusok. May sinasabi nila umuusok sa ilong, hindi ko pa nakikita yun eh. Pero yung nagpapanting ang tenga, talagang ano yun. Nararanasan natin yun, no? So, hindi po ako excuse dyan. Nararanasan ko rin po yun. So, yun nga po, no? And Hannah is a mother who prayed, no? Pinapanalangin niya yung mga anak niya. Sino mga nanay dito na pinapanalangin ng anak? Lahat naman. So, at dito po, no, na ano natin, narinig natin yung story ni Hannah, no? And ginamit siya ng ating Panginoon, no? At yung testimony niya of God's faithfulness na ma-accomplish yung ultimate purpose ng Lord, no? Kaya nagkaroon tayo ng Samuel, di ba? One of the great prophet, no? Si Samuel. At katulad nila, no? Hindi lang to na-apply kay Hannah, hindi lang to na-apply sa pag-uusapan natin ngayon. We also, all women na nandito ngayon, no? That all of us, no, at ito po ay applicable sa atin, no, na tayo, dito, yung mga hindi pa nanay, eventually magiging nanay kayo sa near future, no, sa tamang panahon ha, hindi minamadali, no. So, at dyan po, no,
natutunan natin yung lesson kay Hannah. No? Yung nanay na kahit na sakit na, no, kinuputya, pero nandun pa rin, nananalangin, iniiyak sa Lord, yung magkaroon. Kasi si Hannah ay balog, so nagkaroon siya ng Samuel, no, sa kakapanalangin, hindi tumigil sa kakapanalangin sa ating Panginoon. Baka right now, meron pa sa inyo ngayon na hindi tumitigil kakapanalangin sa Lord. Hindi dahil sa gusto magkaanak. Yung mga senior, excuse na kayo dyan, ha? Yan. So, mga gusto pang, yun na pinagkakalabang, alam ko si Ate She, no. So, dahil dyan, bago natin puntahan ang next women na ating kikilalanin ngayon, no, ay samahan niyo muna ako sa panalangin. Okay? Sige. Lord, thank you, Panginoon ko, sa umaga na ito na dinakumulat kami sa lugar na ito, Lord God, upang makaniig ka, luwalhatiin ka, dakilain ka, Panginoon ko, Lord. Kanina ka pa, Panginoon ko, nakikita mo ang aming mga puso mula sa pag-indak, mula sa pag-worship sa inyo, Panginoon ko, yung laman ng aming mga puso right now, Lord God. At ngayon, Panginoon ko, dalangin namin na patuloy ka pong mangusap sa bawat isa, Lord God. Speak to us individually, Panginoon ko. At yung mensahe mo, Lord God, nababaunin namin, Lord God, hindi lang dito sa sanctuary, maging sa paglabas namin. Holy Spirit, we honor you, we welcome you, mangusap ka po sa amin, sa kaluwalhatian ng Ama sa langit, sa pamagitan mo, Panginoong Jesus. Amen at amen. Yan, so, ngayon po may pag-uusapan tayo. May idea ba kayo kung sino pag-uusapan natin? Guess lang, kasi may premyo. Ayan. So, may nanguna na. So, let's talk about Ruth. No? And the title of our message for this morning is Tech. 1, 2, 3, go! Okay, sige. Ang title po ng mensahe natin ngayong umaga is Ruth that Roots. Okay. May ka-excited po na pag-flash. No, mukhang hindi kaya. Ruth that roots, faithful Redeemer. Before we proceed, kailangan po natin maging familiarize kay Ruth. Sino na familiar sa buhay ni Ruth? Yan, mga nagbabasa ng Biblia. Yan. So, ngayon po, ikakamarites natin si Ruth. No? Sige, habang inintay po natin at ayan. So, yan po yung title natin. Ang ganda niya, di ba? Parang, kuha ba? Mga ganyan. Ruth that roots. So, faithful Redeemer. So, kilalanin po natin si Ruth. Yung mga hindi po familiar sa Ruth, kinig po kayo. Yan, kinig po tayo. Si Ruth po ay isa siyang, sige, flash natin. Si Ruth po, ayan, lahat na sinabi dyan. Moabite woman, Moabite woman, or Moabita. No? She's a pagan woman. Ano ba yung pagan? Yung pagan, ito po ay nag-worship sa maraming Diyos. Multiple God, tapos mga idols, yan po, ang tawag sa kanila ay pagan. So, si Ruth po ay isang ganon. Lumaki po siyang isang pagan. At sa bayan ng Moab, kaya Moabite po siya or Moabita, doon po siya nakatira. So, Ruth also first married to Mahlon. Si Mahlon po ay anak po ni anak siya ni Naomi. No? So, at si Ruth po ay isang widow. Sino widow dito? Weirdo. Sino weirdo dito? Ayun, ang daming weirdo. Yun. So, widow, katulad ko po, at Sister Veron at Nanay Virgie. No? So, and si Ruth din po ay isang poor woman. No? Mahirap lang po sila. And when we read the book of Ruth, no, 4 na chapter lang naman po ito. Basahin niyo po, ang ganda po ng book ng Ruth. Ano po siya? Pakilig, short story po siya ng love story. No? So, yan po. So, minsan po, basa-basa din tayo para maging familiarize tayo sa book. Pero dito yung iba na hindi sanay magbasa, pwede din po kinig-kinig. No? So, yun. So, dito po si Ruth po, no, ay isang Moabelita, no? Kasi po, di ba, ang kino-consider during the time yung mga Jews,
Di ba? Sino itong mga juice? Hindi ito yung tangha at saka iced tea ha. Yan. Yung mga juice no, yun po yung medyo matataas sila. Hindi medyo matataas sila. So itong mga Moab life ay talagang sometimes feel nila outcast sila. Yan. So, sabi po dito, bago po natin mas makilala pa ang root, dapat malaman natin saan ba nag-uugat. Saan ba nanggagaling ang root. At ang mensahe po na pagsasaluhan natin ngayon ay mula sa Ruth chapter 1 verse 16 to 18. Sige po, bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon, naiyayahan ko po ang lahat na tumayo. Okay lang po ba? No? Para mabuhay-buhay din ang ating mga dugo. Sige po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilingin, iwan ko kayo. Hayaan na ninyong akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Doon ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan, ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ang pinakamabigat na parusa kung papayagan kung magkalayo tayo, maliban lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Amen. Sige po, pwede na po opo. So, ayan. So, na-exercise ba tayo? So, konting background lang po, no? During that time po, nagkaroon ng famine, no? Sa Jerusalem, no? Sa Bethlehem, no? Sa area, ay lumiban po or umalis po ang mga naninirahan. So, kaya po, napunta ang family ni Naomi, no, na asawa niya si Elimelech sa Moab place. So, anuhan nyo, sundan natin yung story sa Moab place. At during that time po, nang dumating yung oras na naging masagana na ulit, no? Masagana na ulit ang Judah, ay nabalitaan ito nila. At during that time din po, na nasa Moab sila, ay namatay po yung asawa ni Naomi. Tapos hindi lang po yun, may dalawa po siyang anak na lalaki, si Malon, at saka I forgot the name po, si Malon lang yung anak ko. Basta yun, si Malon, and dito po sa kasawiang palad, no, ay namatay po yung mag-ama, yung dalawang lalaki, at saka si Elimelech, no, asawa ni Naomi. So, automatically, tatlo po agad ang naging balo, no? At during that time po, dahil sa nabalitaan po nila na nagkaroon na nga po ng restoration, no, sa Judah during that time, ay bumalik po ulit at nag-decide ang family ni Naomi, si Oprah, at saka po si Ruth, yun po, yung mga manugang niya, daughter-in-law niya, no? Dahil si Ruth po, tatlo po silang balo, and then, during that time po na naglalakbay na sila, ang sabi po ng nanay, si Naomi, na isa ding balo, sabi niya, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa bayan ninyo, no? Kung saan, baka madamay lang kayo. Kasi parang feeling po ni Naomi during that time ay pinarusahan siya ng Panginoon. Yung nangyari sa kanya na tatlo yung namatay sa kanya. Dalawang anak ng lalaki plus yung asawa niya. So, inano niya po sila Ruth. Kinukwento ko na po sa inyo yung Ruth, no? Yung book ng Ruth. So, sinabi niya na, mga anak, bumalik na kayo sa inyong bayan, sa Moab. Huwag na kayo sumama sa akin. Babalik na ako sa bayan ko, no? Balik na siya dun sa Jerusalem. And nung ito pong habang naglalakbay po yung dalawa, ay nag-iyakan sila. Hindi po namin kayo iiwan, sabi ng dalawa, no? Yung dalawang babae, si Ruth at saka si Orpah. And sinabi ni Ruth po lahat, no? Ito po ang sabi ni Ruth, no? Sabi niya, huwag po ninyong hilingin, iwan ko kayo. Yan, sabi niya. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan kayo pupunta, doon ako pupunta. No? At
saan man kayo tumira, doon din ako titira. So, during the time, si Orpha po, yung isang Moabite, no, ay bumalik na po siya. And then si Ruth po, na talagang sinasabi sa kanya ni Naomi na, anak, sige, bumalik ka na. Pero ito po yung pangungusap ni Naomi. No? At dito po, makikita natin yung key characteristic ni Ruth. No? At sabi nga po, sabi niya, hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. No? Hinighlight ko po dyan, saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon ako titira. Kapatid, actually, ito po ay patunay, no, na si Ruth po ay desidido na mag-stay na kasama si Naomi. No? At dito nga po, no, nung sinabi niya yon, meron pong characteristic si Ruth ng loyalty. Sino mga loyal dyan? Loyal. Loyalty. Loyalty in relationship. Yes, pwede naman talaga umuwi si Ruth eh. Bayan niya yun eh, Moab eh. Ito yung pupuntahan niyang bayan, hindi niya bayan to. No? So, pero po nagdesisyon si Ruth sa pag-uusap po niya, no, saan man kayo pumunta, sama ako. No? So, dito po, loyalty in relationship. Kapatid, question ko ngayon sa inyo individually. Kanino kayo loyal? Yung iba dyan pwedeng loyal. Kanino? Kay Mayor Lani? Sino loyal dyan kay Mayor Lani? Mayor Lani, hi. Sino loyal dito kay Duterte, kay Digo? Ayun o, yun si Kuya. Salamat Kuya. Marami tayong loyalan. Marami din ditong loyal na manood ng K-drama. Sino dito? Loyal. Yan. Yan yung kahit na sunog na yung sinaing kakapanood, no? Ayan. Kay Tulfo, loyal na. Loyal na makinig, no? At meron pang isa kung kanino kayo loyal. Ito, sigurado ako dito. Marami dito ay loyal sa kanilang mga cellphone. Yun. Yes. Sa pool o sa pool? Buti pa nga cellphone, ka-hold hands parate eh. Ayun. Diba? Loyal sa kanilang mga cellphone. Totoo po ito. Some are loyal or attached tayo ha. Loyal means consider as loyal ka or attached tayo dito. Pwedeng sa tao, pwedeng sa bagay, or sa mga pangyari. No? Pwedeng sa work, no? Na lagi kang OT ng OT, no? Kahit naman walang OT, overtime pay, loyal ka pa rin magtrabaho. No? Yan. So, attached or pwedeng loyal ka rin sa kaibigan mo. No? Sa BFF mo. Yan na nagyaya ka pa na sila ngayon. So, no? Yun. Kapatid, or ginawa mo rin bang maging loyal sa Lord? Pakitapik yung sarili mo. Ang tanong, loyal ka ba sa Lord? Yes! Hallelujah! Kapatid, ang pagiging loyal sa Lord, hindi lang ito pagalingan ng pagdiwang mo ng debosyon. Ang pagiging loyal sa Lord, hindi lang to yung sunod ka ng sunod. No? Or nagpapagamit ka ng talent mo. Kapatid, ang loyal sa Lord, handang magpadisiplina. Amen. Sinong gusto magpadisiplina dito? Kapatid, minsan kasi pag nagkakahirapan na, nagkakaayawan na. Hindi yun loyal. Kasi yung loyal, kahit na magkagipitan na, no? Loyal ka pa din na mag-stay. Kapatid, sa pakipagrelasyon mo sa Lord, dapat we accept also correction. Amen. Yung naitatama ka. Yes. No? Kahit na-inconvenience sa'yo, kahit ayaw mo, kahit masasaktan ka, willing ka pa rin Amen. na magpa-correct at Yes. magmanatili sa ating Panginoon. Lord, masakit yan, Panginoon. Ayoko, huwag mo itong tanggalin sa akin. May mga ganun tayo. Diba? Kapatid ko, kahit na may mga pagsaway ang ating Panginoon, it's all for us. Benepisyo natin to. Huwag tayong magtampo sa Lord. Huwag tayong lalayo sa Lord. Maging loyal tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kapatid, Ruth's words reflect unwavering loyalty to Naomi.
Sobrang naging loyal siya kay Naomi. Nanindigan si Ruth, no, na magstay even when it's unknown sa kanya. Sabi nga dito, hindi niya ka-Berks yung pupuntahan niya. Mga Hebrews, mga Jews, no? At pwedeng alam niya, aalipinin siya doon, tawag dito, ibubuli siya doon, no? Or pagtatawanan siya doon, pero hindi yun ang naging kaisipan ni Ruth. Hindi niya naisip yung mga yun. Kapatid, just like Ruth, I pray that we choose to stay loyal sa pakipagrelasyon natin sa Lord. Despite sa mga pagluha mo, despite sa mga pagluhod mo, or despite sa mga accusation na sinasabi sa'yo, ay, punta ka ng punta dyan. Ay, ano napapala mo? Ay, punta ka ng simba ka ng simba. Uy, lalagpas ka na sa langit. Di ba? Minsan nagaganon po tayo. Uy, ang bait-bait mo naman. Di ba? Yung natututya po tayo, kakasunod natin sa Lord. Kapatid, yung pagiging loyal natin sa Lord, alam po ng ating Panginoon yan. Kung paano mo siya nilalaban sa araw na meron tayo. Kapatid, kahit sabihin sa'yo ng mundo, huwag ka dyan. Kasi pag nandyan ka na, pag nakipagrelasyon ka na sa Lord, magiging boring ang buhay mo. Boring ba ang mga nakipagrelasyon sa Lord? Of course na, no? Ang makipagrelasyon sa Kristo, hindi boring, kapatid. Wala nang sasaya pa at mananatili sa makipagrelasyon sa ating Panginoon na laging merong peace, merong love, merong hope, and merong mercy. Sinong ayaw makipagrelasyon sa Lord? Di ba? Ito yung mga loyal sa Lord. Na kahit merong mga pagsubok, nananatili pa rin payapa. Na kahit merong mga pagsubok, nakakangiti pa din. Amen? Amen. Ito yung makipagrelasyon sa Lord. Ito yung mga benepisyo na nakukuha natin. Pero pag nakipagrelasyon ka sa iba, ano nangyayari? Pag hindi mo na ginawa ng okay, iwanan ka na rin. Kapatid, ang Lord, kahit ilang beses mo siya saktan, loyal pa rin siya sa atin. Mag-i-stay pa rin siya sa atin. Kahabagan niya pa rin tayo. Kapatid, we could also say, Lord, saan man kayo pumunta, doon ako pumunta. Kung saan kayo titira, doon din ako titira. Pwede ba natin sabihin yan sa Lord? We stay loyal in relationship with the Lord. Not out of obligation, but out of love and commitment natin sa Diyos na nagbigay ng buhay mo, nagbigay ng buhay ko ng mga anak natin at mga mahal natin sa buhay. Kapatid, that roots loyalty in relationship. Second, characteristic ni Ruth. Sa verse po, sinabi dito din, loyalty in relationship. May pag-delay. Yan. So second po, na matututunan natin, aside from loyal, si Ruth po, ang sabi po dito, sige, next, flash, katek. Ayan. We stay loyal in relationship with the Lord, not out of obligation, but out of love and commitment sa Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Sige, katek. Next po, ang sabi dito, next po, no, na sinabi ni Ruth sa kanyang pangungusap. Next slide. Sabi pa niya dito, ang inyong bayan, ang magiging aking bayan, ang inyong Diyos, ang aking magiging Diyos. No? Ruth also is faithful. Choosing God above all. Kapatid, by saying, your God will be my God, Ruth made a personal decision. Nagdesisyon po si Ruth to follow the God of Israel, leaving behind her people
idols and belief. Naniwala po si Ruth sa Diyos ni Naomi, which is ang Diyos na kinikilala rin natin ngayon. The God of Israel. Kapatid, we all know that in our daily living, we need to have a personal decision. Sino mga nagdedesisyon dito? Or sino yung pala desisyon? Yan. Dalawa lang yan. Sino yung nagdedesisyon at pala desisyon? No? So, di ba, kapatid, baka may mga sitwasyon pa tayo na hindi natin kayang i-give-up. Tanong mo yan sa sarili mo. At one point nalalagay natin ng Diyos sa ating pang-araw-araw. Minsan, ang nakakalungkot nalalagay natin ng Panginoon sa list priority natin. Ouch. Nahuhuli sa listahan ng ating Panginoon. Kapatid, si Ruth, iba ang nakagisnan niya. Sumasamba siya dati, no? Before niya makilala ang family ni Naomi, no? Pagan siya. Sumasamba siya sa mga idols, Diyos-Diyosan, pwedeng sumasamba siya sa mga stars and moon, no? Pero dito, yung personal statement ni Ruth, no? Na ang bayan mo ay magiging bayan ko at ang Diyos mo ay magiging Diyos ko. Kapatid, sinabi ni Ruth ito at ang statement niya, show willingness. Willing si Ruth na embrace ang God ni Naomi, the God of Israel and our God, leaving behind the familiarity and comfort. Willing si Ruth, okay na yan. Gusto kong makilala yung Diyos mo, Naomi. At magiging Diyos ko rin yung Diyos na kinikilala mo. Kapatid, ikaw, how willing are you to give up your 5 minutes na makipag-usap sa Lord? Kapatid, 5 minutes na lang to. Are we also giving up our portion, the portion of our time for the Lord? Kaya ba natin pagpalit na bitawan muna ang cellphone sa kamay natin for just about 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes na makipag-usap sa Lord? Alam ko, kapatid, may mga nahihirapan pa dito sa attachment. Imagine mo yung Diyos na nagbigay ng buhay mo. Kung bigyan mo na lang ng oras ay segundo. Kapatid, that's how, ito ba yung paano natin binavalue yung Lord? Mas pinagpapalit natin siya, no? Sa mga bagay na hindi importante, temporary. Kaysa mag-dwell, magbigay ng oras, hindi nire-require ng Lord na bigyan mo siya ng 24 hours. Pero yung makapagliig ka sa ating Panginoon, heart to heart to. Hindi nagmamadali, hindi aligaga, kundi uupuan, mananalangin, makikipag-usap sa ating Panginoon. Kapatid, ginagawa mo rin ba to? O baka yung ginagawa na lang natin, Lord, mamaya na. Hanggang sa makatulugan mo na, kinaumagahan, doon ka na lang nag-aamin. Kapatid, may we always appreciate the Lord. Yung buhay na meron ka ngayon, galing sa Kanya. At kung may paglalaanan ka man ng oras, paglaanan na natin yung oras na makipag-usap sa ating Panginoon. Hindi yung laging take out makipag-usap sa Lord, yung nagmamadali. Let's also experience the dine-in. Yung uupuan mo, di ba?
Pag tayo kumakain, dine-in tayo, upo tayo, kakain tayo, nguya tayo ng dahan-dahan. Di ba? Kapatid, alam ko may kinakausap ang Panginoon ngayon sa atin. Kagaya ni Ruth, she stands out in her faith na maging Diyos, ang Diyos ni Naomi. Kapatid ko, hindi lang sama-sama si Ruth kanina, di ba, kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kundi si Ruth dito ay sali-sali rin. No? In-include ni Ruth ang kanyang sarili. No? Kapatid, do we also have a wise decision na include mo yung sarili mo, no, sa pamilya ng ating Panginoon? Di ba? Sali-sali tayo. Marami dito sali-sali. Uy, anong meron dyan? Di ba? Uy, anong meron dyan? Sige, sama ako. Di ba? Kapatid ko, we choose wisely. Kapatid, sana piliin rin natin na isali natin, involve natin ang ating mga sarili sa gawain ng Lord. Attend din tayo ng pagtitipon, yung maliitan or malakihan, kagaya ng life group, yung ginagawa natin after po ng ating service, di ba? Meron po tayong maliit na small group na usap-usap, no? That we need to experience God's together, no? Build up one another and reach out for others. God's family is open, no? Open to all who choose Him, regardless of their background. Open po tayo dito. We are a body of Christ, no? Bawat isa sa atin, and we are also welcome, no? And dito po, Ruth, heart involving her family, no, na maging belong, no, sa family ng Israel, no, sa God of Israel, no. In-include na ni Ruth yung sinabi niya na yung Diyos mo ay magiging Diyos ko rin. Kapatid, alam natin na minsan, ako, aminado din ako, nalilist priority natin ang ating Panginoon. Ano yung list priority? Minsan, saka na lang, Lord, saka na ako magsaserve sa'yo, Lord, kasi ang dami ko pang ginagawa eh. Nag-schooling pa ako. Diba? May mga ganun tayong excuses sa Lord. Pero kapatid, hindi talaga nauubos ang mga excuse natin sa Lord. No? And I admire po yung mga senior natin na kahit na sila ay maano ng tuhod nila, pero still po ongoing and lively sa mga gawain ng ating Panginoon. To God all be the glory. And third po, na matatapos na po ako. Ito po, patindi ng patindi. Yan. Ruth, no, involving her in the family of God and belongingness. No. Ito po, patindi ng patindi. Isang lang po tayo, isang chapter lang po tayo, 16 and 18 verse lang, no. Ito po, sabi ni Ruth, kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay, at doon din ako malilibig. Kanina, sama-sama, sali-sali, ito patindi ng patindi. Patayan. Patindi ng patindi ang pangungusap ni Ruth kay Naomi para lang makasama siya, no? At maisama siya ni Naomi, no? Kapatid, Ruth made her decision not to return back sa bayan na kung saan siya sinilang, sa Moab. Kapatid, at the highest level, hanggang sa kamatayan yung commitment ni Ruth. Kung saan ka mamatay, doon ako mamamatay. Kung saan ka ililibing, doon ako ililibing. Grabe, no? Committed. Walang balikan sa dating lugar na nakagisnan. Meron nga tayong kasabihan, kung hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, may stiff neck po yun. Kapag hindi makalingon. Kapatid, for sure, yung naranasan po ni Ruth kung paano namuhay si Naomi,
no, naalagaan niya yung kanyang asawa, maging yung kanyang asawa na si Malon, no? Naranasan po ni Naomi, ni Ruth kung paano po sumamba si Naomi sa Diyos ng Israel, which is ang Diyos na kinikilala natin ngayon, ang ating Ama sa Langit. Sure din po ako, no, na si Naomi during the time namuhay po siya ng may totoong takot sa Diyos, no? Sinamba at nakilala niya, no? Gayon din po si Ruth, no? Di ba po, sa family nakikita natin yung mga nanay na nagdadasal. Kami nung mga anak pa, ako nakikita ko, yung lola ko nagdadasal, nakikita ko po yun, nawi-witness ko po yun, kung paano kakumited yung lola ko na magdasal. Malamang si Ruth po, ganun din po yung nakita niya kay Naomi. Na ito, napaka nitong mother-in-law ko na ito. Talagang may takot sa Lord at sobrang mag-alaga, no? So kapatid ko, kung naranasan mo na yung buhay mo na walang Diyos, tayo, dito bago natin makilala ang Lord. Naranasan na natin ang maging miserable. Wala tayong Diyos na kinikilala. At ngayon, naranasan natin na may Diyos na tayong kinikilala. Kapatid, babalik ka pa ba sa dati? Tanong, babalik ka pa ba sa dati? Kagaya ni Ruth, no returning back. Ayoko dun. Gusto kong sumama sa'yo at sambahin yung Diyos na sinasamba mo. Kapatid ko, ano sa tingin mo ang pwedeng umagaw sa'yo sa pakikipagrelasyon mo sa Lord? Ano sa tingin mo at hahayaan mo na lang ba ito or papayagan mo na lang ba ito na ilayo ka nito sa Lord? Baka ngayon, kapatid ko, may umaagaw na ng oras mo. Sino ba yan? O baka ngayon, kapatid ko, meron ka ng kinabibisihan. Pwedeng pag-aaral, pwedeng trabaho, yung kanina sinasabi natin, or pwedeng sa social media, dahil influencer ka, no? Or yung iba dito, pinili na rin nilang kabisihan ng Lord. Yon, sino yung mga yon? No? Pinili na rin nila, no, na bigyan ng oras ang Lord. Kapatid, nandito ka na ngayon, no? Huwag na tayong bumalik pa sa dating old self. Diba may kasabihan, hindi po kasabihan. It is written sa 1 Corinthians chapter, ano po yun? The new has come, the old has gone, the new is here. 2 Corinthians 5:17. No? Tayo ay nandito na. No? Huwag na tayong umalis pa. Pag umalis ka, ikaw rin, no? Kapatid ko, not returning back, kagaya ng ginawa po ni Ruth. Huwag na natin maranasan pa ulit maging messing buhay na walang Diyos. No? Buhay na walang kabuhay-buhay. No? Ruth not returning back, that led her being honored and blessed by God. Kapatid ko, kasi kung nag-return back si Ruth, hindi niya makikilala si Papa Boaz. Yes. Si Papa Boaz, isang wealthy landowner in Bethlehem. Isang mayaman po, no, na may-ari ng mga land during that time ang napangasawa ni Ruth. Kapatid, a kind man and compassionate man who showed favor to Ruth. Kapatid, napangasawa po ni Ruth si Boaz, isang mayaman sa Bethlehem. No? Kung hindi siya sumama at bumalik siya sa Moab, baka manatili siyang mahirap. No? God honors those who chase Him. Ito yung sunod ng sunod sa Lord, hindi tumitigil. At hindi lang sumusunod sa Lord, dapat sincere din. God honors those who chase Him with sincere heart. Yan, may mga sincerity. Yan. Kapatid, hinabol ni Ruth ang Diyos ni Naomi na sa ring Diyos na kinikilala ngayon natin. No? And Naomi is faithful, no, sa pakipagrelasyon niya. No? And dito nga po, no, become part of line that led to Messiah. Alam niyo po ba, no, right after this,
Kanina nakilala natin si Ruth, siya ay mobalita, mahirap, no? Isang widow, and now Ruth. Next slide. Yan, kanina, Ruth sincere. Ito po ngayon si Ruth. Ruth married to Boaz, no? Ruth is the great-grandmother of David. No? Anak niya si Obed, and then Obed, anak niya si Jesse, and then Jesse, anak niya si David, and then and so on, and so on, and so on, until Jesus. Galing, no? Isang byuda, naging lineage po, no? Na kung saan doon lalabas ang Jesus Christ. Sa linya po ng family ni Ruth. Kapatid, Ruth's life reminds us that God can redeem anyone's story. Kapatid ko, sa tingin mo ba hindi ka magagamit ng Lord dahil nanay ka lang? Sa tingin mo ba hindi ka magagamit ng Lord dahil kasi ordinary ka lang? Kapatid ko, just like Ruth, story ni Ruth, she's poor woman, a widow, pero ginamit siya ng ating Panginoon, no? Sa malaking plano niya. Kapatid, God works through ordinary people. Kumikilos po ang ating Panginoon sa mga ordinaryong tao, katulad ni Ruth, katulad mo, katulad ko, katulad natin nandito sa sanctuary. Kapatid, story that you don't have to be powerful or famous para magamit ng ating Panginoon. Kahit sa simpleng nanay ka lang, kahit sa simpleng estudyante ka lang, pwede kang gamitin ng ating Panginoon. Amen po ba? Kapatid ko, hindi perfecto tayo lahat dito, pero ginugustong makilala ang Kristo na makarelasyon. Kapatid, Ruth's loyal, faithful, believing God's power and redemption. And I wanna end this message, kapatid ko. Sabi sa Ruth, chapter 3, verse 11. Sige po, lahat tayo, sabihin natin. Ipinatag mo ang iyong loob, nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Amen. Kapatid, ganun din po yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Sa ating pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon, gagawin niya lahat ang kaya niyang gawin para sa iyo. Anak ba yan? Finances ba yan? Trabaho ba yan? Relasyon ba yan? Kayang ipagkaloob ng ating Panginoon yan sa atin. Kapatid, tapos na po ako. Let's take a moment to think about yourself. Ngayon sa sitwasyon mo, bilang isang simpleng nanay, mag-aaral, tatay, solo parents, kapatid, pwede mo itanong sa Lord, what is your purpose? Ngayon, hindi mo pa alam yung purpose mo. Baka ngayon, nandiyan ka pa sa sitwasyon na abalang-abala ka. Ang dami mong oras para sa social media. Kapatid, pwedeng umamin sa Lord.
maging loyal sa Kanya. At ang daming oras at pagkakataon na pwede natin kausapin ng Lord, pero hindi natin pa rin siya mapili. The quality time na gustong-gusto ng Lord na makipag-usap sa iyo, kapatid ko. Ano yung mga umaagaw sa iyo para ilayo ka nito sa pakipagrelasyon mo sa Kristo? Yes, Lord, umaamin po kami, Panginoon ko. Na yung mga binibigay namin na oras sa inyo ay tira-tira lang, Panginoon. And we know that you don't deserve that, Lord. Lord, tulungan mo kami na mas piliin ka above all things, Panginoon. Lord, sa pagmulan ng aming mga mata, Lord, Ikaw yung gusto namin kausapin. Lord, tulungan mo kami sa pagpili sa iyo, Lord God. Desisyonan namin, Panginoon ko, na bago namin hawakan ang aming mga cellphone or anumang gagawin namin sa buong araw, Lord God. Maging firm kami na, Lord, Ikaw muna. Ikaw muna yung kausapin namin. At Lord, we want the quality time, Panginoon ko. Hindi yung mga dalangin lang na paghingi, kundi Lord, talagang makausap ka namin Lord, ng quality time. Masinsinan. Lord, tulungan mo po kami dito. Turuan mo po kami, Panginoon. I-train mo po kami, Panginoon ko. Tulungan mo rin po kami, tulungan na ilaban ka, Panginoon ko. Yung oras na para sa iyo, Lord. Hindi sa tirang oras, kundi, Lord, sa unang oras na meron kami, Panginoon. Lord, kung hindi pa po kami loyal sa inyo, tulungan po kami, Panginoon ka na maging loyal sa inyo. And sometimes we're faithless, Lord, at tulungan mo kami maging faithful sa inyo. And Lord, ayaw na po namin balikan pa, Panginoon ko, yung buhay namin na walang Diyos na kinikilala. No turning back, Panginoon. At wala nang sasaya pa, Panginoon ko, sa Diyos na nagpapatawad
Sa Diyos na hindi nauubusan ng pagmamahal. At sa Diyos na hindi nauubusan ng habag. Full of mercy. 24 hours pwede namin takbuhan. Lord, tulungan mo kami at turuan mo kami, Lord, kung paano mamuhay at lumakad ng Kristo sa mundong ito. Lord, alam namin na hindi madali, pero sa tulong at biyaya mo, Banal na Espiritu, i-rescue mo kami. And right now, Lord, right now, sa mga anak mo na nandito ngayon, alam mo ang laman ng puso nila, and hope, and dreams, Panginoon. I declare and release blessing, Lord. Kapayapaan, kasaganaan, kasiglahan, maging kagalingan, Lord. Idalay niyo po sa amin. Hinihiling po namin ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Sa pangalan mo, Jesus. Amen at Amen. Bago po tayo mag-end, meron lang po kami simple presentation para sa ating mga alanan. Yay! Okay. Alright. Nooy munting batang inaabay, inaalayan bawat may hakbang. Ngayon nagtatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala
nagbago. Ayan, again, thank you so much po sa aming mga kananayan, sa mga minamahal naming nanay. Alam po namin na ang lahat ng kung sino kami ngayon ay dahil sa pagpapalaki sa amin. At sa mga Mother Earth namin dito, pakalawang magulang na po namin kayo. So we want to pray for you. Sige po, tayo pag-pray lang po natin ang ating mga kananayan. Yes, Lord God. We thank you, Panginoon, sa buhay ng mga nanay na ito, mga tatay na tumahong nanay. O Lord, pinagpapasalamat namin sa iyo yung buhay nila, yung strength, yung wisdom, Panginoon. Lahat ng ginawa nila para sa amin, Panginoon. Sobrang pinagpapasalamat namin sa iyo, Lord. And Lord, wala kaming ibang dalangin kundi bigyan mo pa sila ng lakas. Bigyan mo pa sila ng tibay ng tuhod, malakas na pangangatawan, malinaw na isipan, malinaw na paningin, malinaw na pandinig. Lord God, alam namin, Lord God, na hindi mo sila pababayaan hanggang sa muti na lahat ng buhok nila, Panginoon. Yes. Lord, I pray na sa mga nanay na wala man dito, Lord God, Lord, ingatan mo sila, protektahan mo sila palagi, Panginoon. And I pray, Lord God, na patuloy mo silang pasayahin, patuloy mo silang i-bless ng mga pangangailangan nila, Lord God. And I pray, Panginoon, sa lahat ng mga kananayan namin, Lord God, na nawa, Panginoon, ay lagi mo silang protektahan sa man sila magpunta. And Lord, we thank you, Panginoon, sa mga kananayan, sa mga tatay na tumayong nanay, Lord God. And we claim, Lord God, right now, your blessings, protection, and guidance mo sa kanila. And sa aming mga nanay na wala na dito, Panginoon, salamat, Lord God, sa buhay nila. I pray, Lord God, sa family nila, Panginoon, na naiwan. At you continue to strengthen them, Panginoon. Alam namin, Lord God, na may